Hindi siya makapagsalita? Hindi po. Mula pagkapanganak, hindi na siya nakapagsalita. Dati nagkakasalita. Huwag tayong sumuko habang may buhay, may pag-asa. Huh? Yan mga yan. Pagpunta nyo ng ospital, bili na kayo ng pampers bago kayo pumunta. No? Tulungan niyo kami. Wala kami daw. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang magandang araw at mapagpalang tanghali po sa atin lahat. Mga kababayan, ang inyong lingkod si Daddy Frankie. Nandito po ako ngayon sa Calasiao, Pangasinan. Ayan. At sa araw na ito mga kababayan, may nag-message kay Daddy Frankie kasama ni Kuya Fred Bugarin na si Sir Alipio na nag-message kay Daddy Frankie para ihingi ng tulong ang kanilang kababayan kabarangay dito. Anong barangay ito, sir? Sungkoy. Ayan, Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Kaya minabuti ng Daddy Frankie na pumunta sa kanilang tahanan nang sa ganun mga kababayan, mga kabarangay, malaman natin ang sitwasyon ng taong inilalapit sa atin. So mga kababayan, salamat po kami ginabayan ng Panginoon na makarating dito na maayos at ligtas sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. So mga kababayan, samahan niyo po si Daddy Frankie nang sa ganon malaman natin at aalamin natin kung ano ang pwedeng itulong ng inyong lingkod si Daddy Frankie. Let's go mga kababayan. Ito mga kababayan, ito ang kanilang tahanan. Hello sir, magandang tanghali po. Pangalan ni sir po? Richard po. Po? Richard. Richard. Si sir? Orlando. Oh. Sir, si Sir Alipio ang nag-message sa amin. Kung hindi ako nagkamali, kabarangay nyo rin po kasi dinaanan namin sa labasan ang kanilang bahay at itinuro nila na mayroon daw ditong tao na kailangan ng tulong. Siya po yun. Ilang taon na po siya? 34. 34. Opo. May bata pa. Oo. Kumusta ka na, kuya? Yung nagkakasalita. Ano nangyari? So, Hindi siya makapagsalita? hindi po. Mula pagkapanganak, hindi na siya nakapagsalita. Dati nagkakasalita. Ngayon, Ngayon hindi na. bakit? Ano nangyari sa'yo, kuya? Nabali daw. Nabali. Ngayon po. 34 years old. Mula nung nabali, hindi na nakapagsalita. Nagkasalita pa. So, Sir, sige, pasensya. Sir, anong saktong address po ito? Sangko. Sungkoy. Eksaktong address po. Sungkoy lang po. Calasiao. Calasiao, Pangasinan. Ayan, mga kababayan. Eksakto po. Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. So, kayo po magkakapatid. Opo. Ilan po kayo magkakapatid? Labing sakitan niya. 11. Opo. Asaan po ang magulang nyo? Namatay na. Pero itong tinitirhan nyo, sarili nyong bahay po. Opo. Anong hanap buhay ni sir? Padyak lang po. May asawa at pamilya? Hindi kami kasal po. Pero may asawa at anak ka na. Ilan anak? Isa lang. Si sir? Wala, binata. Ito bahay ng magulang nyo before. Patay na po. So si kuya, siyang may problem talaga, no? 34 years old. Anong nangyari sa'yo, kuya? Anong ginawa mo sa buhay mo? Mga kababayan, mga kabarangay, kalunos-lunos ang sinapit ng ating kapatid. Hindi na po siya makapagsalita. Nahulog siya sa tuminang. Nahulog sa? Opo. Okay. Wala kami pang-gastos. Saan siya nahulog, sir? Sa mga po. Sa tuminang. Tapos napilay. Opo. Wala kami panbayad sa gamot. Sir, pag nahulog, pahilot lang yun muna. Hindi na. Wala na. Pinahilot nyo noon. Pinirot ko. Anong sabi ng manghihilot? Wala na. Hindi na babalik yan. Dinala nyo sa ospital? Opo. Saang ospital? May ospital naman ng government natin Provincial Hospital, San Carlos. May pag-asa pa, sir.
Pwede natin dalhin dun sa ospital, ilapit natin sa mga government. Wala kang panggastos. Sir, sa ospital ng provincial hospital, pamasahe lang kailangan. Ilapit natin sa mga ano. May dinala na po akong pasyente dyan sa San Carlos Provincial. Ang tinulong lang namin, sir, sa kanya, yung pamasahe papunta doon. Ngayon, awa ng Diyos, naka-recover. Sir, wag sana nating pabayaan ng kapatid natin. Yung Kung- sabi ni doktor niya, daw yung buto niya, may tumubong parang cancer. Cancer sa buto. Yung nabali na. Dahil napabayaan. Ako po. Sayang, kawawa naman si brother, no? So, paano yan? Anong ibig sabihin? Hihintayin na lang natin. Real talk, mga kababayan, mga kabarangay. Nililinaw ko lang po o ano talaga ang nangyari kay Kuya kasi napakabata pa niya. Alam niya po yung pinag-uusapan, hindi lang siya makapagsalita. Tama po ba? Ito. Okay ka lang, brother? Kaya? Laban lang tayo, ha? Ano trabaho niya noon nung hindi pa siya nagkasakit? Dati, pag yan, Grabe yung tinda, English lang. ng tilis, ba? Umiikot sa bahay-bahay? Sa bayan, sa palengke. Baka nang 34 years old. Pero normal siya mula nung nahulog sa mangga saka nagkasakit na siya. Yan mga kababayan, namayat na siya. Magulang mo, patay na. Patay na yung mga magulang nyo. Wala naman yan mga kababayan. Ito po yung pinakamahirap talaga Ako, sa isang pamilya na pag may nagkasakit, gustuhin man nila na ipagamot, ipagaling kanilang kapatid. Pero dahil sa kawalan, dahil sa kahirapan ng buhay mga kababayan, kundi wala silang nagagawa kundi tiisin na lang ang nangyayari. Sa madaling salita, mga brother, no? So, real talk tayo. So parang, kasi nandyan lang yan eh. Hindi natin dinadala eh. Parang hinihintay nyo na lang. Parang ganon. Diba? So wag naman sana. Dahil hanggat nandyan, habang may buhay, may pag-asa. Pwede pa siguro, sir. Dalhin nyo sa ospital yan. Kung pamasahe lang, kayang-kayang gawa ng paraan. Marami tayong mahingian ng tulong. Yung mga gamot. Po? Yung gamot. Sir, yung gamot may hingi din doon sa provincial hospital. Meron po. Kung talagang sasabihin natin na walang pambili. Lalo na't makita nila yung sitwasyon ninyo. May indigene naman ng ating government. Oo. May pag-asa pa. Sabi ng Panginoon, habang may buhay, may pag-asa. No? Okay ka lang, bro? Peace bomb. Malakas pa siya eh. Kaya pa. May habol pa. No? Pwede ba dalhin nyo siya sa ospital? Bibigay ako ng pamasahe ninyo. Tapos, kasi kung nahulog lang sa mangga, yun lang naging dahilan talaga. So, may pag-asa, di ba? Ilang taon na siya, sir, ilang taon na siyang nakahiga dyan? 3 years po. 3 years na. Oo. Saan niyo siya dinalang ospital? Sa Kalasyaw. Kalasyaw. Pero nakakain pa naman siya, malakas pa siya kumain. Oh, malakas pa kumain eh, kaya kaya pa. Basta't nabibigyan. Huwag natin sanang pabayaan ng ating kapatid. Hindi ka na makapagsalita, brother? Wala na. Wala na to. Pero naririnig mo yung pinag-uusapan namin. Naiintindihan mo. Lumiit na siya, no? Dati mataba yan. Dati mataba. Mag-pray ka, ha? Kahit hindi tayo nakakapagsalita, sa isip lang natin, basta tumatawag tayo sa Panginoon, nararamdaman ng Panginoon yan, nababasa niya. Habang may buhay, may pag-asa tayo, ha? Huwag ka mawala ng pag-asa.
Kaya magbibigay ako ng pera, dadalhin mo ba siya sa ospital? Hmm? Pwede. Walang ibang makakatulong sa inyo mga kapatid. Pasensya na, no? Kayo-kayo lang magkakapatid. Tulungan natin, no? May pag-asa pa tayo, no? Malakas pa siya, eh. Okay? Sir, sa San Carlos, may dinala na po ako dyan. Walang ginastos na malaki. Opo, maniwala kayo sa akin. Dalhin nyo siya. May pag-asa pa. Okay? Promise, maniwala kayo sa akin. So, babalikan ko kayo para malaman ko kung anong nangyari pag dinala ninyo. Pero mag-iiwan ako ng pera para madala nyo siya sa ospital. Sabihin nyo lang naman ang problema ninyo, tulong-tulong naman kayo. Lalo na ikaw, sir, binata ka pa naman. May kasabihan tayo, sir. Anong gagawin natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa? Yung kapatid ko, yung nabali yung buto, isang dito, Oo. nabali po. Yes, sir. Sabi, okay lang, doktor na lang po ang ano dyan. Ang importante, sir, gumagawa tayo ng paraan. Dahil may kasabihan, walang imposible po kay God. Pero kung hihintayin lang talaga natin ganyan, kawawa naman si brother, no? Ha? Oh, x-ray. Ano sabi sa x-ray? Natukuha ng naman. Kasi napabayaan. Sabi ng doktor, pakainin na lang. May tumubo na. Kasi napabayaan natin, no? Pero kahit ano man, yung mga doktor na yan, syempre pinag-aralan nila, alam nila, tama yan. Pero wala pa rin hihigit sa prayer of our God, no? Mag-pray pa rin tayo, ha? So, ibig mong sabihin, sir, hindi nyo na talaga dadalhin sa ospital? Namin po. Wala kami pang wala kami Kasi gaya ng sinabi ko, dun sa San Carlos, may dinala ako dyan. Ganun din, nakahiga na lang. Namamaluktot na rin yung mga paa niya. Pero ngayon, although hindi naman na siya nakakalakad, nasa wheelchair na lang. Pero, naging okay siya. Hindi yung, kasi pangit naman yung parang sabihin natin, hinihintay na lang natin. So, although alam kong masakit sa inyo yun kasi kapatid ninyo yan. Di ba? Yung kamay niya, wala. So, hindi na i-straight. Oo, ganun yung dinala ko, sir. Yung paa niya, bumabaluktot na, pati kamay. So, napainom yan ng gamot. Kaya po yan, bumabaluktot kasi hindi na nagagamit, hindi na gumagalaw. Kaya unti-unti nang bumabaluktot. Sir, mamimigay ako ng pera, dalhin nyo siya sa ospital. Kasi doktor lang naman at Panginoon lang eh. Basta hindi tayo sumusuko, no? Kukuha ako ng feedback, babalik po ako kung ano nangyari, no? Kasi ang pangatlong araw ko na dito sa Pangasinan, babalik po ako ng Maynila. Pero may contact naman na ako dun sa tao na nag-message sa akin, no? Mag-iiwan ako ng pera para madala ninyo siya sa ospital, no? Huwag natin pabayaan ng ating kapatid, ha? Gaya ng sinabi ko, sa San Carlos po, pamasahe lang tsaka pagkain ng magbabantay. Kukuha lang kayo ng indigene dito sa inyong barangay. Hindi na pwedeng wala yon, lalo na sa kagaya niya, meron at meron, no? So, dalawa lang kayong magkapatid? Ilang kayo? 11. Sana magtulong-tulong kayo. Patay na yung tatlo. Patay na yung 3. Oh. So, sa natitira mag-usap-usap kayo, tulungan natin. No? Huwag natin pabayaan. Nakakaawa. Sige, sir. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sir, yung 10,000 pesos na yan, malaking bagay na yan. Dalhin nyo lang siya doon, tapos bibilhin ninyo yung mga pagkain nyo lang, bantayan nyo lang. Maniwala po kayo sa akin. Si God lang po ang nakakaalam ng lahat. No?
Huwag nating pababayaan, huwag tayong sumuko habang may buhay, may pag-asa. No? Ayan mga kababayan, mga kabarangay, pasensya na po sa word na aking nasabi na parang hinihintay na lang. Kahit sa akin mga kababayan, sa nakikita kong sitwasyon, parang ganun po ang nagiging sinari sa mga magkakapatid. Kaya pinagsasabihan ko ang magkakapatid na dalhin nila kasi may ospital naman po ang ating government na tutulong sa mga kababayan nating may hirap. Mayroon na po akong nadalang pasyente dyan sa Provincial Hospital ng San Carlos is na natutulungan naman mga kababayan. At sana po at mga kababayan ko, mga kabarangay, tulungan nyo po ako, samahan nyo po ako, ipag-pray natin ng ating kapatid, ang ating kuya, na sana malagpasan niya ang pagsubok sa buhay nilang ito. At sana manumbalik pa. Ayan, umiihi na rin pala siya, no? Opo. Kaya sa tingin sir, hindi na makakapunta sa CR. Hindi na siya makatayo. Hindi. Babangon lang, pero makakabangon. Oo, makakabangon. Ganun lang yun. Kalunos-lunos ang sinapit niya mga kababayan, mga kabarangay. Pero gaya ng sinabi ko, yan, kapatid, sana gawan nyo ng paraan. Tutulungan ko po kayo, gagawin ko rin ang lahat ng aking makakaya. Mananawagan din ako sa aking mga supporters para matulungan ang ating kapatid. Pero wala pong mangyayari sa tulong na ibibigay na Daddy Frankie sa mga supporters din natin kung kayo mismo ay hindi tayo makikipagtulungan sa amin. Kaya sa iniwan kong pera, sana soon as possible, dalhin nyo po siya sa ospital. Gaya po ng aking sinabi, bukas makalawa or sunod na mga araw, babalitaan ko po at sana makikita ko kayo sa ospital. Pupuntahan ko po kayo doon, no? Okay ka lang? Dadalhin ka namin sa ospital, ha? Pupunta tayong ospital. Ayan. Pagpunta nyo ng ospital, bili na kayo ng Pampers bago kayo pumunta. No? Bago nyo siya ibiyahe, magdala na kayo ng Pampers. Tapos, para hindi hirap, isa-isa ang magbabantay. Tapos, halimbawa, ibiyahe, yung isa kukuha ng Indigene. Mas may Indigene. Hindi naman ako masyadong maalam regarding sa Indigene na yan. Pero, yun nga po, wala kayong babayaran masyado pag may indigent tayo. May government po ay mayroong kakalinga sa ating mga mahihirap pagdating sa government. Ipakita nyo lang na sincere po kayo, lalakarin ninyo. Gaya na sinabi kong kapatid, may mga tutulong, pero magtulungan tayo. Gawan nyo rin ng paraan. Ano po? Ha? O, sige. Yan. Mga kababayan, maraming salamat po. At sana po, hindi pa huli ang lahat mga kababayan. Hindi ko alam po anong sasabihin ko exactly. Pero mga kababayan, mga kabarangay, sa mga nakakapanood ng bidyong ito, please, pakishare po ang video na ito nang sa ganon mapanood ng mga may mabubuting kalooban at nang sa ganon matulungan natin si Kuya maipagamot. Pa-share po yung video para alam ko maraming may mabubuting kalooban dyan mga kababayan. Sana matulungan natin. Kuya, ano pangalan ulit ni Kuya? Rolando. Kaya pwede kang manawagan kasi marami mga kapanood na ito. Baka sakali may mga tutulong pa, may magpapadala ng tulong nang sa ganun matulungan natin ang ating kapatid. Ang sakit. Gusto na namin po. Tulungan niyo kami. Yes po. Sige, manawagan ka po. Lakasan mo. Sabihin mo maraming manonood para manood. Gusto ko, Kuya, ikaw mismo ang humingi ng tulong para sa ating mga kababayan. Maraming nanonood po sa atin. Sana po tulungan niyo kami. Wala kami talagang buhay. Wala po sir. Sana po, tulungan niyo kami. Wala kami pagkabusap. Tulungan niyo kami na kapatid na para nakasok.
Ayan mga kababayan, hindi man sila makapagsalita, pero nararamdaman ko yung hirap at sakit ng kanilang dinadanas. Dahil nga po sa hirap ng kanilang buhay, hindi sila makapagsalita mga kababayan dahil sila po ay naiiyak. Mga kababayan, gaya po ng aking sinabi, sa maliit po na tulong ng bawat isa sa atin, pag nagsama-sama, matutulungan po natin ang ating kapatid. Sir, isa pa sir, manawagan tayo isa pa kay Idol Rapi Tulfo. Makakarating to sa kanya, pwede po tayong matulungan. Malaking bagay po. Manawagan ka po kay Idol Rapi Tulfo. Ang tinatanong ko lang po, sir, tulungan niyo kami ganun. Ang gusto na namin po, palagi wala kami maghanap ng buhay. Wala hanap buhay. Yan mga kapatid, kinakausap ko po ang dalawang kuya, pero ang ating kapatid na may sakit, siya po ay umiiyak. Naiintindihan po niya lahat. Alam niya po kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Ngunit sa kasawayang palad mga kababayan, hindi na po siya nakakapagsalita. Wala na pong boses na lumalabas kay kuya. Yan, umiiyak siya mga kapatid. Napakasakit sa kalooban mga kababayan, mga kabarangay, na makita natin ang ating kapatid na ganito po. Kaya mga kuya, sana yung iniwan kong pera, habang may panahon pa po, kumilos tayo. Gaya po na aking sinabi, babalik po ako dito para malaman at tutulong pa rin pong muli si Daddy Frankie as long as makakaya ko. Mag-pray lang po tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. At alam ko, marami ang tutulong sa atin dyan. Maraming may mabubuting kalooban. Yung binigay kong 10,000, sana gamitin natin para mapaayos. Sigad lang po ang nakakaalam. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, Team Rise Above, mega love shoutout. Ako po, si Daddy Frankie, ay nanawagan po sa inyo. Alam ko may mabubuting kalooban dyan. At sa lahat pa, sa iba pang mga team, lahat po, sana po matulungan natin ang pamilyang ito na walang kakayahan po. Ang akin lang po ay gusto ko madala sa ospital at maayos. Ayan, mga kababayan, maraming salamat po. Paki-share po ang videos natin nang sa ganon marami makakapanood at sa ganon ay may makatulong po sa ating kapatid na may masamang karamdaman. Ayan. So muli mga kababayan, ano apelyido nyo sir? Narbasa po. Narbasa? Narbasa, Family Narbasa. Ayan mga kapatid. Family Narbasa dito po sa Calasiao, Pangasinan. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, bago umiyak ang inyong lingkod, pansamantala po ako'y magpapaalam sa inyo. At syempre, shout out din po kay Sir na tumawag kay Daddy Frankie na inilapit ang pamilyang ito na karapat dapat po talagang tulungan. Maraming salamat. Bye-bye and God bless po.